Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. This is my second video for this week mga kababayan ko. Unti-unti talagang babalik na ako mga kababayan ko. Kasi mga kababayan ko, naawa rin ako kay PBBM mga kababayan ko. Kasi siya rin may kasalanan mga kababayan ko, yung pinagagawa niya kasi yung mga nakaraan na buwan o matagal na siguro magti 3 years na si Pangulong Marcos mga kababayan ko. Meron ba tayong nakita mga progreso? Ewan ko lang kung meron baka correct nyo lang ako kung meron Pero itong nangyari ngayon mga kababayan ko, itong January mga kababayan ko, ang satisfaction rate niya is 34%, mababa pa nga yun bumaba, daos-dos ba yun? Bumulusok or what? Ngayon, buwan ng Marso, Abril na ngayon, from 34%, ayan, 19% na lang siya mga babayan ko. Baka magaya po siya kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagne-negative po yung mga kababayan ko. Minsan, negative 20 si Pangulong Arroyo, negative 30. Kasi yun, dahil sa controversial na yung 2004 election, yung controversial na Hello Garci, at saka yung ZTE scandal ng mga babayan ko. Ayun. Yung mga pangako ni Pangulong Marcos mga babayan ko, yung bigas medyo alanganin ako rin. Hindi man niya sinabi na hindi man siya nangako Ang sabi lang niya, baka bumaba ang bigas. Baka pwedeng 20 pesos, yun lang. Pero wala naman sinabi ata siya, in fairness naman. Pero ganun talaga ang politika magsasabi ka ng, gagawin ko yan. Walang nangyari. Si BP Sara, mga babayan ko, stable ang rating siya. I think 64%. All in all, mga babayan ko, sa buong Pilipinas, sa Luzon, medyo bumaba rin si Marcos. Visayas, bumaba rin po siya. I think 21% na lang from 38%. Sa Mindanao po, I guess 20% na lang siya. Si BP Sara, ayun, stable pa rin kasi BP na naman siya, di ba? Ang BP talaga mga babayan ko, spare tire lang yan Kung sakali mawala ang Pangulo, ang papalit ang BP, ang Vice President. Kaya na mga babayan ko, hindi inalagaan ni Pangulong Marcos yung posisyon niya as a Pangulo, mga babayan ko. Si Pangulong Duterte, hindi bumababa ng 30% yan. Malas na ni Pangulong Duterte pag naka 50% siya. Panay 70, alam ko nag 60 plus din siya Pero nakabawi siya noon. Mas partida, COVID pa noon Di ba, Perds? COVID pa noon. Talagang nagtrabaho si Pangulong Duterte. O anong dahilan kung bakit nagkaganito si Pangulong Marcos? Alam naman natin, yung ginawa niyang pagtataksil, di umano. O ganun talaga siguro. Parang ganun na rin yun niloko niya si Pangulong Duterte, mga babayan ko, at si BP Sara, na walang mangyayari, hindi papaaresto, tumulong lang kasi kami sa Interpol Hindi kami nakipag-ugnayan sa ICC. Sino ba nag-request ng aresto kay Pangulong Duterte? Di ba ICC? Nakipag-coordinate sila sa may Interpol? Huwag nyo kami lulukuhin kasi kaya nakakaganyan At saka ito pa, yung di umano'y mga controversial na mga AKAP, AX, yung mga tupad na yan. Ang purpose talaga, andyan na yan batas na inuun pa ata Panahon pa ata ni Noynoy Aquino yan And then, tinuri lang ni Pangulong Duterte. Hindi. May mga mababatas tayo na hindi man sa kanila dumadaan yung pera O bakit yung isang congressman, asidri ba yun? I-correct nyo lang ako Pag mahina ang palakpak, mababa ang makukuha nyo. Pag malakas, baka dagdagan pa yan. Ang sabi ni Congresswoman, ilustre ba yun? O ilustre? Kung walang akap, kung wala si Speaker Romualdez, walang akap. Kung walang si Speaker Romualdez, walang naix. O ano nangyari? Si Mayor Magalong,
ako'y, ewan ko na kung pero alam ko, may mga sources siya, mga kababayan ko na ang nakikinabang na lang is di umano allegedly, ang mga mambabatas natin, hindi ko nilalata, yung mga nakaraan kong vlog, yun nasabi. Kaya nga, dapat ipatawag to si Mayor Magalong ng Kongreso para once and for all, ano ba itong pinagsasabi mo, Mayor Magalong, totoo ba to? O may mga umaamin na talaga na na mambabatas, yung sa Caloocan. Kaya ako'y pumirma dahil para rin sa inyo yan, mga kababayan ko, na wala tuloy. Tapos ano nangyari? Dito sa amin, yung congressman namin, pumirma siya isang linggo, namigay. Namigay ng ayuda. Namigay ng akap ata yun, ano. Yung iba naman, mga kababayan ko, hindi talaga tumanggap. Katulad ni si Rodante Marcoleta. Talagang nanindigan siya at iba pa. Ang alam ko lang, yung iba atan, binigyan din kahit hindi pumirma Pero mali rin yung mga kababayan ko. Ang dapat tutulong dyan, mga titos, mga titas, ang DSWD. Siguro pwede sabihin na rin ng congressman na yung line item o itong lugar na to, itong barangay na to, DSWD, tulungan nyo naman to. May mga taong medyo nagigikaos dyan. Pwede pa yun, pero yung sinabi ni Mayor Magalong Perch na may porsyentuhan, yun, ewan ko lang kung sinabi ni ni Mayor Magalong, mga kababayan ko, may 7-7. Ibig sabihin, 7 million pag umateng ka. Pangalawa, umateng ka, 7 million again. Pangatlo, 7 million again. Mahirap kasi, parang pinalalabas ito talaga, yung pera galing kay Speaker Romualdez. May nagsasabi ng mga mababatas, mga kababayan ko, hindi to invento. Meron, nakikita nyo sa social media, yung mga, anong tawag dito, yung TikTok na yan. Saan ba nanggaling yung pera niya? Di ba sa buwis namin ni Perdi, directly or indirectly, nagbabayad kami ng buwis? Babayad ko lang ng perch, di ba? Ayoko na sabihin yung amount, grabe. Yan. Kung talagang tutulong ang gobyernong to, majority na, lahat na ng Pilipino tulungan niyo, huwag kayo namimili. Tapos, kasasabi ko lang yung nakaraan ng vlog ko, yung Lunes ba yun? Minsan, nakalista, 5,000 raw ibibigay, pero 3,000 pala binigay lang. O kinahoy na yung 2,000. O 100,000 yan. 100,000 yung bibigyan ng akap na yun, yung mga naix na yan. At sabi raw, hindi raw pwede tanggalin yan. Yung mga akap na naix na yan. Di ba nangyari na yan during pandemic? Hindi, yung pandemic talaga, Perch, ang ginawa ng gobyerno ni Duterte, yung mga yung mga naipamigay naman. Kaya pagdating sa mga mga may report din ganon. Diba? May mga pamilyang binigyan ng mga 10,000, may 5,000. Pero may balita rin, mga babayan ko, na hindi 10,000 na napunta sila. Nabawasan. Binigay kasi siguro di naman, ganyan. In fairness kay Pangulong Bongbong Marcos, maybe siguro di niya alam. Sa barangay ata yan or sa DSWD, kaya naman, Pangulong Marcos, may 3 taong ka pa para medyo umangat ka yung ratings mo. Pero baka too late de hero ka na, Pangulong Marcos samot-sari na ang mga issue Maraming mga nagre-request sa'yo na magpa-test ka. Ayaw mo naman, sa bagay, karapatan mo yan. Yung mga PhilHealth, yung kinukuha nyo mga pondo ng PhilHealth, yung mga PDIC kinukuha nyo, and then nakalagay pa, program na pondo. Saan dadalhin yung mga kababayan ko? Maawa naman kayo sa mga kababayan natin, mga maliliit. Mga middle class na rin, minsan nag-ireklamo rin sa taas ng bilihin, mga kababayan ko dati-dati yung pang-almusan ng McJolly, magkano ba yung perch? 80 lang. And then, 2023, naging 100, naging 120.
150, ngayon 190 na mga kababayan ko. Okay na. Pagkain, pang ano yun ang ang McJolly parang pangmasa yun wala. Talaga nag-increase na mga kababayan ko. Sa grocery mga kababayan ko, instead na for 2 weeks yung bibilin nila, for 1 week na lang dahil sa taas ng presyong bilhin mga kababayan ko. Paano yan? Kaya siguro ang Pilipino nagagalit na. Tingnan mo, ang baba na ng ratings. Sasabihin ng iba, wala yan, hindi ako niniwala dyan. Ano lang yan, survey lang yan Bakit? Yung survey ba yung nanalo, yung 2022 ba, di ba? Nanalo si PBBM sa survey din. Huwag mo sasayangin, Pangulong Marcos, yung 31 million na bumoto sa'yo. At ibang mga nabudol mo, wala nang gana, wala nang tiwala sa'yo. Ako bibigyan kita pa rin ng benefit of the doubt, Pangulong Marcos, kasi Pangulo ka namin. Pero kailangan siguro mag-shape up ka. Ang balita, Forge. Ito mga babayan ko next sa 20th Congress, may magpa-file ng impeachment para sa'yo. Siguro dahil dun sa iligan na pag-aresto kay Pangulong Duterte. Pero makakalusot ka dyan. Mga tao mo yung mga nasa Kongreso Numbers game yan yung kay Sara Duterte, impeachment sa July pa ata umpisa yan Yung talaga mga bata mo bata ni Romualdez yun Pero yung sa'yo, kung magkakaroon ng impeachment, pero malabo yan. Hindi ka may impeach ng Kongreso kasi mga tao mo yung maghihimay yan. Baka sa pa lang sa Committee on Justice, ibasura na yan Basta mag-shape up ka na lang, Pangulong Marcos. Huwag kayong huwag kang pakaang-kaang. 3 years, parang lemda ka na. Parang iniisip ng tao, lemda ka na. Wala ka namang ginagawa na. Ang daming problema sa bayan. Di ba? Tapos, ang nangyari pa kay Pangulong Duterte, lalong sumikat. Ikaw ang dapat na Pangulo ngayon, dapat medyo angat ka sa ratings. Hindi, bumababa ka pa Dahil sa mga desisyon mong palpak Sorry ganun talaga observation ko, opinion lang to. Pati mga vloggers, parang pinagbabawa lang ba ang vloggers yung magsalita? Siguro yung sukdura na ang yung cyberbullying, hindi ako papayag yan. Pati pamilya, idadamay. Pero mag-opinion lang kami na nagreklamo kami na bakit ganito ang gobyerno natin ngayon. Legit yun. Hindi kami nagmumura, hindi kami nag-aakusa. Na-obserbahan namin na parang palpak ata tong gobyernong to wala kami pakinabang. Yung iba na nakikinabang. Tignan mo mga babayan ko, 6 straight Speaker of the House yung pinsan niya si Romualdez mga nakaraan ng mga speaker minsan 1 taon lang, 2 taon lang, pinapaltan agad. Ito talagang 6 straight mga babayan ko, grabe si speaker kaya Bongbong Marcos. Ayan ang baba na dati nag-70% ka, nag-50, nag-40. Itong January 2025, 34% ka na lang. Itong March, 19%. Pwede maging 10% na lang yan. Bago matapos ang taon na to, 2025, baka mag-negative ka na. Wag naman, kawawa ka naman. Bagay, paungulo ka na shoutout mga babayan ko si Ate Ruby Vlog, si Cherry Papo's Adventure, si Oxy Staff, Shinjin Vlog Official, Michi Tugang Tiger Field, excuse me, Shirley Mendrano, Jen Barona Vlog, Doc Juday, sino pa ba to? Si Coach MB, si Mamalin Official, si Amlena, si Tess Sabala, Simply Grace, Nanay Eva, Juban de Motorista, ayan, si Malu, ano ba to? Si Principal Kim, mga babae mo, si Mayang, baka pumunta na rin ako sa iyo, si Beth Pilapil, sino pa sila Eldong, si Revs SK, si Evelyn Official, taga Macau, Ehard Purple, Junito Marinado, sino ba to? Sila Rhea May, yan, si Tony Marsan, si Lisel, medyo, dadalawin ko na rin kayo. Angel Mix Vlog, congratulations sa iyo, alam mo na kung ano yun good luck na lang sa iyo, nasa malamig na lugar ka na, bandang North America. Ayan naman, si Casablanca, si Food Trip, ayan. Ayan ang mga babayan ko, Pangulong Marcos, may 3 taong ka pa. Kung tinatamad ka na, hindi ibigay mo na lang kay Bibi Sara.
Di ba? Pasensya na, opinion lang to mga babayan ko, obserbasyon to ng aking kaibigan na si Ferdy, ako, at iba natin mga kababayan pa na ano ba nangyayari sa gobyernong to. Di ba? Pakisubscribe na lang ha, pakilike na lang po. Sige po, salamat po, ingat, bye.